Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Good morning, good morning, good morning sa mga ka-coffee natin. Magandang araw po sa inyo. Hindi ko alam kung maganda itong balita na ito, no? Pero nakakatawa ito, no? Ang Duterte tandem sa 2028. Ambisyon. Nag-aambisyon na itong kampo ni Sara Duterte. Kala ko ba sabi ni Robin Padilla, masyado tayong ambisyoso. Ayan, kayo ang masyadong ambisyoso. Robin Padilla, sabihan mo yung kampo ni Sara, wag masyadong ambisyoso. Paano ba naman? Sara Duterte, nagdeklara na tatakbong presidente sa 2028. At ang bise, si Basti Duterte, tinitest na nila, ka-coffee, pinag-aaralan na nila. Mag-work ba ito? Kakagatin ba ito ng taong bayan? Uy, huli kayo. Duterte, bakit ganon? Kasi, baka ma-impeach si Sara Duterte, at least nasa pwesto pa rin tayo. Matanggal man si Sara Duterte o hindi man siya manalo, nasa pwesto pa rin tayo. Vice President pa rin si Basti, hoping na mananalo. Uy naman, wag naman ganoon. Pag-isipan nyo naman sa mga taong bayan, pag-isipan nyo naman. Anong nagawa ng mga tao na yan? Bukod sa tatay nila, bukod sa pangalan ng tatay nila. Diba? Kung ang mga DDS ay matalino, kung nag-iisip talaga itong mga dilis, yun ba ang batayan mo kung bakit mo iboboto ang isang kandidato dahil sa tatay niya? Kasi magaling yung tatay eh. Ganun ba yun? Ano nagawa ng mga tao na yan? Sige, magbigay ka nga ng accomplishment ni Sara. Meron ba siyang accomplishment? Si Basti Duterte, meron ba siyang accomplishment? Eh bakit ka-coffee? Si Bongbong Marcos, naging batayan din ang kanyang pagkapanalo. Yung tatay niya. Excuse me. Naging senador yan. Naging gobernador yan. Naging mambabatas yan. At may accomplishments. Hindi dahil sa tatay niya lang. Meron siyang napatunayan si Basti. May napatunayan ba? Si Sara, may napatunayan ba? Huwag niyo i-apply ng principle na yan. Bakit si Marcos tatay niya rin naman na naging batayan Si Sara, tatay niya rin, si Duterte. Ano ba napatunayan nila? Meron ba? Sige, bigay kayo ng accomplishments. Ano yung magandang nagawa nila? Hindi nila pwede sabihin yung war on drugs. Kasi sa Davao, ang dami pa rin nakukulimbat dyan. Ang dami pa rin nahuhuli patungkol sa issue ng droga. Hindi nyo pwedeng idahilan yan. Nasa balita. Si Torion, isa sa pinakamaingay na abogado na kakampi ng mga Duterte. Sabi sa balita, headline ng Bilyonaryo News Channel, no? Pro-Duterte lawyer floats Sara Basti tandem for 2028. Hindi na kayo nahiya. Ayaw nga natin ng political dynasty. Mga dilis, kayo mismo ayaw nyo ng political dynasty. Gugustuhin nyo ba yan ang presidente isang Duterte at the same time, ang vice-presidente isang Duterte? Gusto nyo ba yun? Paano magkakaroon ng check and balance? Galit na galit kayo sa political dynasty. Mga dilis na nakikinig. Ayaw nyo dyan Paano kung manalo yung dalawa na yan, if ever, worst case scenario, worst case sa kasaysayan ng Pilipinas, nanalo si Sara Duterte at si Basti Duterte. Duterte tayo. Political dynasty nga ayaw natin Tapos yan ang gusto nyo. Torion! Anyari? Itong si Torion din yung tumakbo dyan sa Korte Suprema. At gustong ipatigil yung impeachment hearing ni Sara Duterte dyan sa SC. Magkano kaya sahod nito? Wala daw, hindi sila nag-uusap. Matawa ka. Tinanong si Sara Duterte Tinanong siya, hindi nila ako kinonsult dyan Yung nag-file, di ba? Nag-file sila dyan sa Korte Suprema. Kine-question nila yung proceedings ng House Justice Committee. Sabi ni Sara, hindi nila ako kinonsult dyan. Nag-file na lang sila lang. Seryoso kayo? Huwag niyong gawing tanga yung taong bayan. Sa bagay, hindi naman lahat. Yung mga dilis na lang. Huwag niyong gawing tanga lalo yung mga yan. Paano hindi mo alam na magfa-file yung mga yan? Kanino ba kukuha ng kumpas yan? Nagpa-press ko na nga kayo. Yung attorney Michael Poe, nagpa-press ko na kayo Yung sinasabi niya doon sa press con, yun din yung ginawa dito nila Torion. Hindi kayo nag-usap? Talaga ba? Niloloko niyo yung taong bayan Hindi kami nag-usap niyan. Lokohin niyo lelang ninyo. Anyway, sige, balik tayo dito sa Duterte tandem sa 2028. Ang kapal talaga dito ng mukha Lawyer Israelito Torion
publicly endorse a potential presidential and vice presidential tandem of siblings Sara Duterte and Sebastian Basta Duterte for the 2028 national elections while renewing calls for electoral reforms. Diba? Botlogs eh. Ayaw nyo ng political dynasty. Gusto niyo ng electoral reforms. Tapos, kayo mismo, the same person na magsusulong ng against doon sa gusto ninyo. Ang gulo nyo. Electoral reforms. Tapos gusto nyo Duterte. Ano yun? Double standard. Basta pabor sa inyo, sige go. Kapag hindi pabor sa inyo, no. Mag-isip naman kayo. In a social media post, Torion wrote, and I quote, "My fearless forecast for 2028 elections. President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sebastian Zimmerman Duterte." Saan to? Sa Pilipinas o sa Toda? Diyan na kayo sa Davao. O gawin yung mayor si Sara. O sige, si Basti gawin yung vice. O palit sila. Huwag nyo na dali sa buong Pilipinas. Huwag nyo nang idamay ang buong Pilipinas. Diba? Ka-coffee, bakit pinapaniwalaan mo si Torion? Anong kinalaman ni Torion sa mga Duterte? Halos nga spokesperson ng mga Duterte yan eh. Isa yan sa pinakamaboka. Isa yan sa pinakamaingay. Isa yan sa nag-a-amplify ng mga messages ng mga Duterte. Tapos sasabihin ninyo, huwag niyong pansinin si Torion. Hindi yan totoo. Hindi yung mga sinasabi ni Torion. Walang basbas yan. Imposibleng wala. Lokohin ninyo ang lelang ninyo. Incumbent Vice President Sara Duterte announced in her bid for the presidency in the next poll after her former running mate Vice President or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. allegedly failed to fulfill campaign promises. Nakakatawa yung dahilan niya, no? Hindi natupad ni Marcos yung kanyang mga pangako noong 2022 elections. Therefore, ako ang tutupad sa mga pangako. Talaga nga naman sarap kutusan, no? Presidente, hindi natupad yung mga pangako. Ano sinasabi mong hindi natupad? Marami sa mga pinangako natutupad at ginagawa. Ang tanong, ikaw Sara, vice-presidente ka, di ba? Kung napapansin mo na hindi natutupad ni Marcos yung mga pangako, remember, part ka ng mga pangako na yan. Tandem kayo unit team. Ikaw, nasa kapangyarihan ka, vice-presidente ka, edi kahit papano, yung kalahati doon sa mga pinangako na sinasabi mong hindi natupad, tuparin mo. Para magkaroon ka rin naman ng gamit. Ang problema, ano yun? Maghihintay ka pa na maging presidente ka para tuparin yung mga pangako na yan? Hindi na. Remember, ikaw ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Vice-presidente ka eh. Hindi mo kayang tuparin yung mga pangako na yan na sinasabi mong hindi natupad. Unang-una, ano ba yung pangako na yun? Bakit hindi mo sabihin? Hindi, tatakbo na lang ako magka-presidente. Para yung mga pinangako ni Marcos na hindi natupad, ako yung tutupad. Hihintayin mo pa yon? Anong ginagawa mo ngayon? Ang laki ng sahod mo, wala kang ginagawa. Pangalawa, sabi ni Toby Chanko na nagpapanggap, hindi raw siya DDS. Sabi ni Toby Chanko, 1 million %. Hindi daw po magpapareglo si Sara Duterte dahil si Sara Duterte, pag naging presidente yan, talagang pananagutin niya itong mga tao na sangkot sa flood control. Bakit kailangan mo pang hintayin na maging presidente ka para panagutin yung mga yan? Sabi pa ni si Claire Castro, alam mo yung tatay mo, mabilis mo lang tanungin yung tatay mo. Si Mark Villar, dati sekretary ng DPWH. Alam niya yan kung sino yung mga involved sa korupsyon. Bakit hindi mo panagutin ngayon? Magkakampi kayo ni Mark Villar. Kausapin mo si Mark Villar. Mark, huwag kang tatahi-tahimik dyan. Ilabas mo yung mga ebidensya. Kasuhan natin yung mga involved dyan. Bakit hindi mo magawa yan? Bakit kailangan mo pa hintayin na ikaw ay maging presidente para gawin yan? Anong asahan namin pag naging presidente ka? Hindi mo rin gagawin yan kasi ngayon nga binibigyan ka ng chance. You are the vice president of this country. Meron kang chance na gawin yang mga yan. Bakit hindi mo ginagawa? Bakit maghihintay ka pa na maging presidente ka? Hindi kami umaasa na once na nandiyan ka na sa posisyon na yan, gagawin mo yung pangako na yan o yung trabaho na yan. Kasi ngayon nga lang na vice-presidente ka eh. Hindi mo magawa eh. Diba? Huwag nyo nang lukoy ng taong bayan. Talaga nga naman Both siblings have served as mayor in their bailiwick, a post long held by their family.
Maganda naman Davao. Pinatakbo na ng mga Duterte yan. Mala Singapore na yan. Hindi naman eh. Ilang beses na ako nakarating dyan. 6, 7. Lubak-lubak pa rin eh. Torreon also called for the implementation of Section 31 of Republic Act Number 9369, which requires manual counting of votes at the precinct level while allowing electronic transmission of results. Diyos mio, Marimar Torreon. Gusto mo ng mano-manong bilangan, nagkaroon na naman ng dayaan dyan. Kailangan po ito para masiguro na mabasa talaga ang mga boto, makita at makumpirma ng mga watchers ang mga actual na boto at may record tayo sa resulta ng halalan kada presinto. Hindi gaya ngayon na wala tayong kasiguraduhan kung ang resulta ay nakalagay sa election return. Ay yun ba ang totoong resulta sa mga binoto ng mga botante kada presinto? Sabi ni Torreon na isa pong DDS. Sige Torreon ha, kala mo hindi ka namin mahuhuli. Pinapalutang na ninyo yung ideya na magkakaroon ng dayaan sa 2028 elections. Priming. Sa communication, ang tawag natin dyan, priming theory. Ina-advance na nila na posible magkaroon ng dayaan sa 2028 para kapag natalo ang manok nila, let's say si Sara Duterte natalo, or si Baste Duterte natalo, kung totoo man, natatakbo yung mga yan, mabilis sila sasabihin, nagkaroon ng dayaan. Kasi ngayon pa lang pinapalutang na nila na posible magkaroon ng dayaan at gusto nila mag-manual counting. Balik tayo sa mano-manong bilangan. Diyos mio, Marimar. Mano-mano. Ilang taon bibilangin yung boto na yan? 1 buwan, 2 buwan? Diyos mio, mas prone sa dayaan yan. Yang mano-mano na yan. Manual counting. Sa inyo na lang dyan sa Davao, mag-manual counting kayo dyan. Huwag nyo na idamay ang buong Pilipinas. That's the first one. At itong si Torreon na to, mukhang nag-a-ambisyon din ito eh. Mukhang gusto rin mag-senador eh. Pansinin ninyo ha, napaka-bibo eh. Napaka-aktibo eh, napaka-ingay eh. Gusto rin sigurong i-line up sa mga pambato ni Sara Duterte sa 2028. Ano, para senador, para party list, o para VP, gusto rin maging VP. Nag-audition yung mga yan eh. Kaya ganyan kabibo yung mga yan, pakitang gilas yung mga yan. Parang si ano yan eh, itong si DDS na nagpapanggap, isa palang Trojan horse, si Toby Chanko, napakaingay din po, isa rin po yan sa nag-audition. Para maging VP doon o para maging senador. Ito, pakita ko sa inyo, short video lang ito, no? Nakakatawa ito, courtesy of confidential funds. Confidential funds, not funds. Katawa itong trapo na to eh. Hindi ako DDS, hindi ako trapo, independent ako. Basta kung ano yung tama, dun ako. Talaga, Charmaine, fuck you. Sorry, hindi ko nakita may ganun pala. Confidential pa. Wait lang. Ina-surprise ako dun sa nagmura. Hindi. Hindi ko in-expect na may ganong palaman si Tommy Chanko na may isang hindi raw siya DDS. Siya daw po ay independent. At doon lang daw siya sa tama. Talaga, Sherwin. One. Huli. Kita ka na ba? Balik tutuloy tayo. Paano doon lang tayo sa tama? Sir, kumusta nga ulit yung St. Timothy? Bakit hindi ka nagsasalita against the Discayas? Kasi may project kayo dyan sa Nabotas. Tapos doon ka lang sa tama. So, ibig sabihin, tama yung mga ginagawa ng Discaya at hindi ka nagsasalita doon. Di ba? Huli-huli. Nakakatawa ito talaga. Oh. Sorry Caught off guard ako doon May ganun palang palaman na mura. Pero deserve niya yun, no? Talaga nga naman, oo. Sige, ano kayo yung take dyan? I-komento inyong opinion, reaction sa Duterte tandem sa 2028. Di na nahiya itong mga to. Ilagay dyan sa comment section. Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo, please. Follow na po kayo sa Facebook. Mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.